Tayo po ngayon mga kapatid ay papasok in the book of Galatians chapter 5 and chapter 6. Anyone who is familiar with the book of Galatians will come across yung pinakatema at layunin kung bakit po isinulat ni Pablo ang liham po na ito sa mga taga-Galacia. At yan po ay maibigay po ng linaw sa kanila kung sino po talaga ang mga pwede maging miyembro ng simbahan ng Panginoong Hesukristo. Or simply put, sa madaling salita, who can be the covenant people of God? May mga nagtuturo po, may mga huwad na propeta, huwad na guro na pumasok po sa loob ng iglesia na nagtuturo po sa mga kapatiran that the people of God are those na tinutuli. It is those who are circumcised. The people of God are those who follow after the law of Moses. It is those who go after the law. Yun ang mga people of God ayon po sa katuruan ng ilan. Hindi ka maituturing matuwid sa pamagitan lamang ng pananampalataya, kundi maituturing ka matuwid and righteous, rather, by the works of the law. At dahil po dito, nagalit si Pablo. Sa lahat ng mga isinulat po ni Pablo na liham in the New Testament, karamihan po ng mga introduction po niya, lagi may pagbati. Lagi may kapayapaan at pagpapala ay sumainyong lahat sa pangalan ng Ama at ng Panginoon Hesukristo. Pero pagdating sa mga kapatiran sa Galacia, hindi ganon, kundi mga mangmang na Galacia. Mga mangmang na mga kapatiran in Galacia. Bakit ninyo tinanggap ang ibang ebanghelyo na hindi nyo naman narinig sa amin? Kundi ang sabi po ni Pablo, if any man preaches another gospel, let him be accursed. Let him be anathema. Sumpain siya ng Diyos. Manatili ang galit ng Diyos sa mga taong nangangaral ng ibang ebanghelyo. At dahil ito po ang naging problema ng church, sabi po ni Pablo in Galatians 5, paano mo malalaman na tama nga ang iyong pananampalataya? O sabi po niya, ang mga taong nagtitiwala sa kautusan, yung mga gawa ng laman ay lilitaw sa kanilang buhay. Murder, adultery, fornication, and all these things ay lilitaw kung hindi ka sasampalataya kay Kristo. Because if you place your faith on someone else and something else rather than God, ang bunga ng Espiritu ay hindi lilitaw sa buhay mo. Kaya sabi po ni Pablo, lumakad kayo sa Espiritu, nang ibig sabihin, kung kayo ay na kay Kristo Jesus, walk by faith, walk in the realm of the Spirit. At dito nyo makikita yung pagkakaisa sa pananampalataya. Hindi kayo magkakagatan, hindi kayo mag-aasaran, hindi kayo mauuwi sa pikon o tampo o any of these things, kundi kung lumalakad kayo sa banal na Espiritu, where Christ is, ang bunga ng Espiritu ay makikita sa inyo. Ngayon may mga ilang katanungan. Ano po ba ang itsura ng lumalakad sa banal na Espiritu? Well, nakita po natin kanina, if we go back to Galatians 5, verse 24, sabi po dito, ipinako na ng mga na kay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. So when a person is in Christ, ang magiging bunga po na kanilang buhay is na naisin po nila na patayin ang kahinaan sa laman. Ano po ba ang mga kahinaan po natin sa laman, mga kapatid? Well, ang isang Kristiyano, kapag siya po ay binago ng Diyos, ayaw po niya manatili sa pagiging matigasin po na ulo laban sa Diyos. Nais niya magbago. Daw sabi ng Biblia, ang mga na kay Kristo Jesus, ipinako na nila ang masamang nais ng laman. Nang ibig sabihin, ayaw po nila maging matigasin po ang ulo sa Diyos. Nais po nila maging masunurin. Nais po nila magbago. Ayaw nila balikan pa yung mga dating maling pag-uugali na ayaw ng Diyos. Pangalawa, in verse 25, at dahil nga na namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Nang ibig sabihin, may nais po sila na sila po ay patnubayan, i-guide, i-direct ng banal na Espiritu. Ay po nila that they would be driven by their own emotions or led by their own fleshly desires.
but they desire to be led always by the Holy Spirit. So ano po ang itsura kapag tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu? Verse 26, huwag tayong maging mapagmataas. Huwag natin galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Yan ang itsura kapag tayo po ay led by the Spirit. When you are led by the Spirit, you are led to humility. You are led to be careful with your words. You are led to be careful in all you do. Dahil iniiwasan po natin na magalit ang ating kapwa, referring to the church. Iniiwasan po natin na magkaroon po ng inggitan in the church. Because when you're led by the Spirit, maingat ka sa bawat salita, sa bawat kinikilos mo, sa bawat iniisip mo, because you are led by the Spirit. Pero hindi pa ho natatapos diyan in chapter 6. Ano po ang itsura kapag tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu? Verse 1, kung may nagkasala man sa inyo, kayong mga ginagabayan ng banal na Espiritu, ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit gawin niyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. So, ano po ba ang sukatan at basihan ng isang mature, Spirit-filled, Spirit-led na Kristiyano? What does that look like? Does that mean kapag may nanghihina, nanghina mo naman, ako'y malakas, bahala ka dyan? Yung po ba ang characteristic ng isang puspos ng banal na Espiritu? Mature kay Kristo? Or kapag may nakikita po tayo problema in the church, instead of manalangin, tulungan, palakasin ang bawat isa, hinahayaan lang natin. Why? Kasi mature ako eh. Marami akong alam sa Biblia. Yung po ba ang sinasabi ng Biblia? Hindi ho, mga kapatid. Maturity in Christ, being filled and led by the Spirit, is to strengthen those who are weak. Kapag meron po nahulog sa kasalanan, isa man sa atin, our job is not to say, kasi naman ganyan talaga yung tao na yan. Kasi, kaya siya naging ganyan dahil hindi siya nakikinig, bahala siya sa buhay niya. Yun po ba ang sinasabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, no. But those who are mature in Christ, ginagabayan ng banal na Espiritu, palakasin na manumbalik yung mga nahulog sa kasalanan. Hindi sinabi po dito, pagchismisan po natin yung taong nahulog. Hindi sinabi po ng Biblia, paalisin na po natin sa iglesia agad-agad. Hindi po sinabi ng Biblia na ituring po natin sila na napakarumi na hindi na dapat lapitan yung mga taong ito. But rather, the Bible says, restore those who have fallen. Bakit po, mga kapatid? Dahil nung tayo po ay nagkasala sa Diyos, how many times have you fallen, but the Lord has picked you up? How many times have you sinned, but the Lord has forgiven you? So kung ano po yung itinrato ng Diyos sa atin, yung ipinakita po sa atin ng Diyos na habag, awa, at kapatawaran, ganoon din sa mga nagkasala sa iglesia o maaari sa inyo. Because you will never be able to show great maturity in Christ, regardless of our Christian experience, hanggat hindi natin pinapakita ang pagmamahal or even restoration sa mga nagkasala ho sa atin or sa church. And lastly, ito pa ho, verse 2. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema at sa gaytong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Ang nais ko po maitumbok nitong hapon, mga kapatid, ay yung salitang burden. Ano po ba ang ibig sabihin ng salitang burden? Because I must be honest with you, mga kapatid. For the past few months, yung salitang burden has been something na madalas ko po naririnig sa bawat kapatiran. At yung teksto na ating pinag-aaralan, I believe ay angkop na angkop sa ating buhay. Anong ibig sabihin po nun? Well, ang nais po iparating po ni Pablo dito is that
kapag may nabalitaan po ang isang puspos na Kristiyano, filled with the Spirit, led with the Spirit, and led by the Spirit, ng isang kapwa Kristiyano na may binibitbit na problema o may hinaharap na pagsubok, ang trabaho ng isang mature Christian is to carry that person's burden. Pero in the modern church, ito ang maririnig po natin ng madalas. Kapag may nangangailangan po ng tulong at siya'y nilapitan ng tao, Kuya, ate, nabalitaan po namin na kailangan niyo po ng tulong. Tutulungan po namin kayo. Ang madalas po natin naririnig, wag, kaya ko na to. Ayoko maging burden. O minsan, may nakikita po tayo ng mga ibang kapatiran na nangangailangan po physically, financially, spiritually. May binibitbit po sila. Meron po silang dinadala po dito sa loob po nila. Pero ayaw po nila magbukas kahit hirap na po sila. Bakit po? Dahil ang tumatakbo sa kanilang pag-iisip, ayoko maging burden. Pero nais ko po mga kapatid, mabigyan po tayo ng kapayapaan mula po sa Diyos na malaman po natin ano po ba talaga ang tinuturo ng Biblia sa salitang burden. Because kapag ginamit po yung salitang burden sa lumang tipan at sa bagong tipan, napakarami palang kahulugan po nito. Pero tuwing ginagamit po natin yung salitang burden, what we really mean is this: ayoko magdagdag ng bigat o anumang bigatin sa iglesia kasi baka anong isipin ng iba, o baka maghasik ako ng problema sa church, o baka mahirapan ng church sa amin. But in reality, mga kapatid, I believe that whenever we use the word burden, it's not actually biblical the way that we use it. Sa Biblia, makikita po natin mamaya, both in the Old Testament and in the New, kung ano po ang itsura at paggamit na salitang burden. And later on, kung dodoobin po ng Diyos, after our word study, pag-aaralan po natin what is a burden in the church and what is not a burden in the church. In that way, magkaroon po tayo ng clarity doon sa salita. So simulan po natin dito sa Lumang Tipan. When the word burden is used in the Old Testament, dahil ang salitang, or rather, dahil ang lingwahe at wika ng Old Testament ay naisulat po sa wikang Hebreo at Aramaico, may madalas na salita na ginagamit in Hebrew for the word burden. And it is the Hebrew word masah. Masah. At ang ibig sabihin po ng masah is wide in its variety of semantic meaning. Halimbawa, may masa na tumutukoy po sa isang bigatin na inilalagay sa asno. If you turn with me in Exodus chapter 23. Dito po tayo sa Exodus chapter 23. What does burden mean in the Old Testament? According to Exodus 23, talatang 4, Exodus 23 verse 4, tignan niyo po ang nakalagay. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng iyong kaaway, kailangan isaoli ninyo ito sa kanya. Verse 5, kung makita ninyong natumba ang asno ng iyong kaaway dahil sa bigat or masa ng karga nito, huwag nyo itong pabayaan kundi tulungan itong makatayo. In English, verse 5, if you see the donkey of someone who hates you fallen down under its load, that's the word burden, do not leave it there. Be sure you help them with it. So, ang salitang burden minsan sa Lumang Tipan ay tumutukoy po sa isang baggage, bigatin, na nilalagay po sa likuran ng isang asno upang buhatin. Pero sa ibang teksto, ang salitang burden or masa ay minsan tumutukoy po sa burden of responsibility upang umawit. Let's turn here in 1 Chronicles chapter 15. Unang Kronika chapter 15. And let us read verse 22. Unang Kronika, kapitulo 15, talatang 22. Tignan niyo po ang nakalagay. 1 Chronicles 15, verse 22.
ang pinagkatiwalaang manguna sa pag-awit, that's the word masa, ay ang pinuno ng mga Levita na si Kenaniah dahil mahusay siyang umawit. In English, Kenaniah the Levite was in charge of the singing, or he was the one who had the burden of singing. That was his responsibility. He was skillful at it. So ang salitang burden pala, may kaugnayan din pala sa responsibility na umawit. At hindi lang po responsibility sa pag-aawit, nakita din po natin kanina that the word burden refers to a baggage or a load na nilalagay sa asno. Pero may burden naman sa lumang tipan, the word masa, na tumutukoy po sa bigatin, dulot po ng problema na hinahatid ng kongregasyon. Dito po tayo sa Numbers chapter 11 verse 10. The book of Numbers chapter 11 verse 10. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Narinig ni Moises ang reklamo ng bawat pamilya sa pintuan ng kanilang mga tolda. Kaya nagalit na matindi ang Panginoon sa kanila. At dahil dito'y nabahala si Moises. Verse 11, nagtanong siya sa Panginoon, bakit niyo po ako binigyan ng iyong lingkod ng malaking problema? Ano po ba ang ginawa ko na hindi kayo natuwa, kaya ibinigay niyo sa akin ang problemang ng mga taong ito? In English, Moses heard the people of every family wailing at the entrance to their tents. The Lord became exceedingly angry, and Moses was troubled. He asked the Lord, why have you brought this trouble or burden to your servant? What have I done to displease you that you put the burden of all these people on me? So, may paggamit pala sa salitang pabigat na nanggagaling sa mga tao. At ano po yung burden na tinutukoy po ni Moises po dito? Yung pagrereklamo ng mga tao. Biro niyo po mga kapatid, nilabas po sila ng Diyos mula sa Egypto, pinakain sa desyerto, inalagaan ng mga ilang taon, tapos ang sukli po nila sa Diyos, puro reklamo, puro daing. They were never satisfied, they were never content. So yun po ay nagiging burden ayon po sa Biblia. Moreover, ang salitang burden or masa ay tumutukoy din po na hindi masikmura ng Diyos na buhatin pa ang pagiging hipokrito ng mga Israelita. Basahin po natin dito in Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1. And let us read verse 13. Isaiah chapter 1 verse 13. Tignan niyo po ang nakalagay. Excuse me. Tigilan niyo na ang pagdadala ng mga handog na walang silbi. Nasusuklam ako sa amoy ng mga insenso ninyo. Hindi ko na matiis ang mga pagtitipon niyo kapag pista ng pagsimula ng buwan at kapag araw ng pamamahinga. Dahil kahit na nagtitipon kayo, gumagawa kayo ng kasamaan. Verse 14. Nasusuklam ako sa iyong mga pista ng bagong buwan at sa iba pa ninyong mga pista. Sobra-sobra na. Hindi ko na ito matiis. Or the word, I cannot bear it up. Masa. So here, ang paggamit pala na salitang burden is, hindi na kaya ng Diyos na bitbitin pa ang hypocrisy ng mga ito. Hindi dahil wala siyang lakas o kakayahan, kundi napuno na ang hypocrisy ng mga tao. So may burden pala na hinahatid ng mga tao sa Diyos when they live in hypocrisy. So that is the use of burden in the Old Testament. There's a burden where you put a load on a donkey. There is a burden of responsibility for singing.
There is a burden na hinahatid po ng congregation dahil sa kanilang pagrereklamo. There is a burden na ayaw na bitbitin ng Diyos dahil puro hypocrisy ang binibigay ng mga tao sa Kanya. Naghahandog po sila ng mga sacrifices, pero ang puso malayo sa Diyos. Pinapahalagan po nila ang araw ng pamamahinga, pero ang puso malayo sa Diyos. That is a burden according to the Old Testament. Well, what about the New Testament? What does the New Testament has to say about burden? Well, here's what's interesting. Kung sa Lumang Tipan, ang madalas na ginagamit po na salita sa wikang Hebreyo is the word masa, pagdating naman po sa Bagong Tipan, there are about 3 words that is used for the word burden. But we'll only look at a few of them this afternoon. Unang-una, we can say that there is a specific word na ginamit po for the word burden na tumutukoy po sa pagbibigay ng abuse and oppression sa mga tao. And it is the Greek word phartion. Phartion. At ito ay mababasa sa Mateo 23. Dito po tayo sa Mateo chapter 23. So there is a burden na nilalagay po ng mga Pariseo sa mga tao sa pamagitan ng kautusan. In Matthew chapter 23, beginning at verse 4. Mateo 23, talatang 4. Tignan niyo po ang nakalagay. Ipinapatupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan, pero sila mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. So may burden na nilalagay po ng mga Pariseo, isang batas na ginawa po nila na sila mismo hindi nila pinapamuhay. Halimbawa, bawal yung uminom ng tubig sa itong araw. Pero sila mismo, umiinom ng tubig sa ganung araw. Or sa ating modernong henerasyon, may mga naririnig po tayo mga pare, kasalanan, magsugal. Pero marami po tayo minsan nakikita ng mga pare na nasa casino. They are putting a burden sa mga tao, pero hindi nila pinapamuhay ang kanilang pinapangaral. Meron naman din po burden, kagaya po na ginamit po ni Pablo, patungkol po sa mga pribileyo na hindi po niya ginamit upang hindi po siya maging pabigat sa iglesia. Basahin po natin dito sa aklat ng 2 Korinto 12. 2 Korinto 12, 2 Corinthians chapter 12, and let us read verse 13. 2 Corinthians chapter 12, verse 13. Actually, itaas po natin ang basa sa verse 12 para mas malinaw. 2 Corinthians 12, verse 12 and following. Pinatunayan ko sa inyo na ako'y tunay na apostol sa pamagitan ng mga himala, kababalghan, at iba pang mga kamanghamanghang gawain. Verse 13. Kung ano ang mga ginawa ko riyan sa inyo, ganoon din ang ginawa ko sa ibang mga iglesia, maliban na lamang sa hindi ko paghingi ng tulong sa inyo. Kung sa inyo'y sa itong pagkakamali, patawarin sana ninyo ako. Verse 14. Handa na ako ngayon dumalo sa inyo sa ikatlong pagkakataon. At katulad ng dati, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo. Dahil kayo ang gusto ko at hindi ang iyong ari-arian. Para kayo mga anak, di ba't ang mga magulang ang nag-iipon para sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang? Ang totoo, ikaliligaya kong guguluin ang lahat at iaalay pati ang aking sarili para sa inyo. Ngunit bakit katiting lang ang isinusukli ninyo sa sobra-sobrang pagmamahal ko sa inyo? Sumasang-ayon kayo na hindi nga ako naging pabigat sa inyo, pero may mga nagsasabi pa rin na nililinlang ko kayo
at dinaya sa ibang paraan. So anong ibig sabihin po ni Pablo na hindi ako naging pabigat sa inyo? Well, ayon po sa konteksto ng 2 Korinto, may mga nakalaban po si Pablo na mga tinatawag super apostles. At yung mga super apostles, ito yung kanilang mensahe sa mga taga-Korinto. Huwag mong paniniwalaan si Pablo, hindi siya apostol, huwad siya. Ang habol lamang ni Pablo sa inyo kung bakit siya nagtuturo, nais niya kunin yung mga ari-arian ninyo. Pero sabi po ni Pablo, bagamat may karapatan ako na may matanggap sa mga inaaralan ko ng mga tao, hindi ko ginamit ang pribileyo na ito upang maging pabigat sa inyo. At ano po yung ibig sabihin ng pabigat po doon? Yung kasinungalingan na tinanggap ng mga taga-Korinto na ang rason lamang kung bakit po nangangaro si Pablo ay dahil sa pera. So ayaw po maging pabigat si Pablo sa kanila. Sa ganitong paraan, ayoko na may maibigay kayo sa akin ng anumang klaseng pangangailangan ko dahil nais ko ipamukha sa inyo, hindi yung tulong ninyo ang nais ko, kundi kayo mismo. Kaya gumamit po siya ng isang magandang kawikaan po dito. Sabi po niya kanina, sa talatang 14, para kayo mga anak, di ba't ang mga magulang ang nag-iipon para sa kanilang mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang? So dahil po ama si Pablo spiritually sa mga taga-Korinto, nais po niya ipabukas pamagitan ng kawikaan na ito, ang mga magulang hindi sila naghahabol sa mga anak o obligado ang mga anak na buhay ng mga magulang, kundi ang mga magulang ang mangbubuhay sa mga anak. Nang ibig sabihin, hindi kayo ang mambubuhay sa akin, mga taga-Korinto, kundi ako ang nagpapagal upang mapakain ko ang mga kaluluwa ninyo ng salita ng Diyos. Pero ang pinapakinggan ninyo na burden ay yung itinuturo ng mga super apostles. Na kaya ako nangangaral sa inyo dahil daw merong kapalit. Pero nais po iklaro ni Pablo, ayoko maging pabigat sa inyo. So marami pa ho mga halimbawa sa Bagong Tipan na makikita po natin kung ano po ang burden both in the Old and in the New Testament. A burden can be something that you carry. A burden can be an instruction na ibinigay ng Diyos sa atin. A burden can be, we could say, a problem in the church. So maraming paggamit ng salitang burden sa Biblia. Pero sa atin bilang iglesia, ano po ba ang burden sa iglesia at ano po ba ang hindi burden sa iglesia? Yan ang pag-aaralan po natin. Unang-una, ano po ba ang isang bigatin na nilalagay ng isang tao sa church o sa isang tao? Basahin nga po natin dito sa Roma Kapitulo 9, Romans chapter 9. What is a burden according to the Bible? Romans chapter 9 verse 1. Sabi po dito ng Biblia sa Roma 9 talatang 1. What is a burden? Ngayon, ako na mananampalataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo. Totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At pinapatunayan ng banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Labis ako nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalahi at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo. So ano po ang burden ni Pablo? Number 1, ang burden sa Biblia is the rejection of Christ. A burden is when a person rejects Christ. Alam niyo po, I cannot imagine yung nararamdaman na mga kapatiran po dito ngayon. Ang iba ho sa inyo may mga asawa na hindi mananampalataya. Ang iba sa inyo may mga anak na hindi mananampalataya. At tuwing naiisip niyo po sila sa araw-araw, may dinadala po kayo kalungkutan, bigating,
Yan po yung sinasabi ng Biblia, a burden. A burden is when a person rejects Christ. At mentras mo na binabahagian ng mga taong ito at ayaw po nila pakinggan, nagiging burden sa iyong kaluluwa. Yun yung nararamdaman ni Pablo. Labis ang aking kalungkutan. Biro mo, ibinigay na sa kanila ng Diyos ang lahat ng pribileyo. To be the covenant bearers. They were given the law of God. Mula sa kanilang tribo lumabas ang Mesiyas. And yet they reject Christ. Oh, they have become a burden. Sabi ni Pablo. So, nagiging burden lamang ang tao in the church kung ayaw niya paglingkuran si Kristo. Hindi burden ang tao na may problema. And that is reasonable in the church. Hindi problema yung taong nanghihingi po ng tulong. Ang nagiging burden in the church, yung ayaw maglingkod sa Diyos. Yan yung burden ni Pablo. Biro mo, may sariling paraan ng paglingkod ang mga Hudyo kay Yahweh. They want to serve Yahweh, hindi sa pamagitan ni Kristo, but by the law. Ganyan din sa maraming iglesia. Kanya-kanyang paraan ng paglingkod sa Panginoon. Mali. We become a burden in the church kapag ganun. Basta yan ang paraan mo ng paglilingkod kay Kristo, ito ang paraan ko. Hindi, burden ang tawag doon. Kagaya po ng mga nakaharap ni Pablo, sabi niya, brethren. He's talking about his fellow kinsmen in the flesh. Look to Christ. Nasa labi nyo na. If any man confess the Lord Jesus. Pero ang gusto ng mga Hudyo, no. The righteousness of God is in the law. It's not in Christ. So ano po ang trato ni Pablo sa kanila? Burden. Pabigat. Ayaw mo paglingkuran si Kristo, pabigat. Burden. Yun ang burden sa Biblia. Number 2, a burden in the church is someone who is lazy in service. Basahin po natin dito sa 2 Thessalonica 3. 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessalonians chapter 3. Tignan niyo po ang nakalagay po dito in verse 6. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, iniuutos namin sa inyo na layuan nyo ang sino mang kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinangangaral namin sa inyo. Sapagkat alam naman ninyo na dapat nyo kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyaan pa kami. Hindi kami tumanggap ng pagkain mula sa inyo nang hindi namin binayaran. Sa halip nagtrabaho kami araw at gabi para hindi kami maging pabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil wala kaming karapatan tumanggap ng tulong galing sa inyo, kundi para bigyan kayo ng halimbawa para sundin ninyo. Nang kasama niyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Binabanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw magtrabaho, at walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoon Hesukristo, mahigpit namin inuutusan ang mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. Now, anong ibig sabihin po nun? Does that mean yung mga nagugutom, wag na pakainin? Does that mean yung mga naghahanap ng trabaho pero hindi makakita ng trabaho, wag tulungan? Hindi ho. Ang tinutukoy po ni Pablo po dito na pabigat sa iglesia ay yung mga kapatiran na may kakayahan maghanap buhay pero ayaw maghanap buhay kundi katok ministry po sila. Penge. Katok ministry. At hindi lang po yun, sa bawat tahanan na pinupuntahan po nila, naghahasik pa sila ng kaguluhan doon. Kaya sabi po ng Biblia, binabalaan namin yung mga katok sa mga bahay na ayaw magtrabaho at mga pakialamero pa, kung hindi kayo magbabago, tignan niyo po yung sinabi sa verse 13. At sa inyo naman mga kapatid, huwag kayo magsawa sa paggawa na mabuti.
kung meron mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan nyo kung sino siya at iwasan para mapahiya siya. So ano po ang pabigat sa iglesia? Well, ayon po kay Pablo, you may kakayahan, pero ayaw gamitin. Katok ng katok sa mga bahay ng mga kapatiran, ano po yung pang-breakfast natin ngayon? Tapos kakatok sa ibang kapatiran, ano yung panghapunan natin ngayon? Tapos pagdating sa ibang kapatiran, ano po ang dinner natin ngayon? Iniikutan po niya ang mga members in the church. Ngayon, yung pagkain na yun na dapat po sa sariling pamilya po ng kapatiran, na ibibigay na po dito na may kakayahan naman magtrabaho, pero ayaw magtrabaho. So tawag po doon, burden in the church. Pabigat. So nakita po natin kanina, ang pabigat po sa iglesia ay yung ayaw maglingkod kay Kristo. Nakita din po natin kanina na ang pabigat sa iglesia ay yung may kakayahan na gumawa ng isang bagay sa ikatutulong po ng church pero ayaw gamitin. And hindi lang po ito tumutukoy lang sa mga pagkain lamang, kundi patungkol din po ito sa kakayahan sa anumang klase at uri na meron po tayo. Let's say for example, may $40 million si Brother Joshua. Halimbawa lang. Nangangailangan ng church. Siguro, ayahan ko na lang yung iba ang magbigay. So, pabigat ka na sa iglesia. Kasi ang purpose po kung bakit ka sumali sa church ay maging isang lingkod ng Diyos na makatulong ka sa mga kapatiran din. Pero kung ang nangyayari, kung papasok ka lang sa church, makikinig ka lang, ayaw mo mag-cooperate, ayaw mo mag-ambag ng anumang tulong, spiritual, physical, financial sa church, and you know you have something that you can use it for, but you don't want to use it for Christ, pabigat ka sa iglesia. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Pabigat. So, ang burden, so far that we've seen, ay hindi tumutukoy sa mga taong nangangailangan talaga ng tulong, o yung humihingi ng payo, o may pinagdadaanan ng pagsubok. Hindi burden ang tawag doon. Kundi nakita po natin, ang burden ay yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Yun ang pabigat sa iglesia. Pero there is this mentality na naririnig po natin that ayaw po natin ibigay ang ating mga problema dahil baka ano isipin ng ibang tao. Pero mali yun mga kapatid. Oo, sa labas ng iglesia, maaari yun ang isipin nila. Pero pagpasok po natin sa church, you will never be a burden. Kung may binibitbit ka mga kapatid. Sabi po mismo ni Kristo, through Paul, carry each other's burdens. Bakit? Para matupad natin ang kautusan ni Kristo. Matter of fact, ikaw mismo ay nagiging burden sa sarili mo. Kung alam mo na hindi mo na kaya, pero pinipilit mo buhatin ang problema mo hanggang wala, knockout ka na. You are burdening yourself. I'll give you one example. Marami po tayong mga kapatiran na pinagkaloob po ng Diyos na may skills sa kotse. Halimbawa lang po ito. Kung si Brother Joshua may problema ang kanyang kotse, at alam niya may mga kapatiran na may kaloob na pwede siya tulungan, pero sinasabi ni Brother Josh, hindi, kaya ko na yan. Pero kakadrive mo, may naririnig ka dito. May naririnig ka dyan sa engine. Ayaw mo pa rin sabihin sa mga kapatiran na pwede tumulong. So ngayon, you are now carrying that load when you should not be carrying that load. So nagiging burden tayo sa ating mga sarili. At marami pa ho pwedeng maging illustration for this. So we've seen so far out of the two that a burden is a reference to someone who doesn't want to serve Christ or live by God's word. Lastly, ano po ba ang burden? Ang burden po ay isang congregation o tao that doesn't want to cooperate with God's word. Hebrews chapter 13. Hebreo Kapitulo 13. Ano po ba ang halimbawa ng pagiging pabigat sa iglesia?
Hebrews chapter 13 verse 17. Tignan niyo po ang sinasabi ng Biblia. Hebreo 13:17. Sundin niyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila dahil sila ang nangangalaga sa espiritual ninyong kalagayan at alam nilang may pananagutan sila sa Diyos sa mga pangangalaga nila sa inyo. Kung susundin niyo sila, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makatulong sa inyo. Now, I want to give you the context of what this verse is about. Kasi minsan, ginagamit po ng mga ibang mangangaral po ito na kailangan magpasakop kayo sa mga mangangaral kahit mali ang kanilang tinuturo. O labas sa Biblia ang kanilang inuutos. Kaya nasabi po ng mga ngaral ng Hebrews, magpasakop kayo sa iyong mga ngaral dahil may mga ibang kapatiran na nahihikayat na manumbalik sa kautusan. So ngayon, ang sinasabi po ng mga ngaral, pakinggan ninyo, magpasakop kayo sa iyong mga pastor na nagtuturo sa inyo, magpatuloy kayo kay Kristo at hindi sa lumang tipan. Yun ang konteksto po nito. Pero, ang tanong maaari is, saan po yung burden dito? Yung burden ay nailalagay sa pastor. Kapag ayaw makinig or makipag-cooperate ang mga kapatiran in the church. Can you imagine? One church here, may tampo on this side of the church. Tapos sinabi ng pastor, mga kapatid, magkasundo tayo. Magkaisa tayo. But this church says, sige, we'll do it. But this side doesn't want to cooperate. So ngayon, nagiging burden na ang side na ito. Paano matutuwa yung mga ngaral? Nagiging pabigat sa iglesia because they don't want to cooperate with the Word of God. They don't want to submit to the authority of the Word of God. May sarili silang pananaw. Now, kapag may sariling pananaw po tayo at mahilig po tayong mga tuwiran laban sa salita ng Diyos, pabigat tayo sa iglesia. Sumali ka pa sa church. Bakit tayo sasali sa iglesia kung may sariling pananaw tayo na labas sa Biblia, may sariling paglilingkod tayo labas sa Biblia, ano pa ang contribution natin dito sa church? Attendance. Pagbibigay ng pera, hindi kailangan ng Diyos yun. Ang kailangan ng Diyos ay yung mga lingkod po niya na handang sumunod sa kanyang mga salita upang maging kagaya po nila si Kristo. Pero kung uupo lang ho tayo dito, may binibigay po ang Diyos pamagitan ng pastor na nanggagaling sa Biblia, pero ayaw natin pakinggan, pasok dito, labas sa kabila, paulit-ulit na lang, walang pagbabago, pabigat sa iglesia ang tawag doon. Pabigat. Kaya sabi ho dito, ang magiging epekto po nito sa mga ngaral, magiging masaya sila sa pagtupad ng tungkulin nila kung susunod ang mga tao. Ngunit kung hindi, malulungkot sila at hindi ito makakatulong sa inyo. So ano po ba ang patakaran ng salita ng Diyos? Ano po ba ang patakaran ng ating simbahan? Bakit pa tayo nagkaroon ng bylaws kung isasantabi lang? Ang mga taong ayaw makinig at paulit-ulit na lang na pinagsasabihan at lagi na lang sila ang dapat intindihin kaysa ang kanilang kapwa, the Bible says, nagiging pabigat tayo sa church. Naka-diaper ka pa rin. Hindi ka na lumalago. Paulit-ulit na lang yung cycle. Magpatawad ka, hindi pa ako ready. Magpakumbaba ka, ayoko. Magpaalam ka kung saan ka bang pupunta, santabi ko na lang yan. Pabigat ang tawag doon. Ang salitang pabigat sa iglesia ay katumbas ng sanga na hindi namumunga. And one day, God will remove that burden.
And one day, God will cut off that branch that is fruitless. Kaya ang sabi po ng mga ngaral in Hebrews 12, let us lay aside every weight of sin that does so easily beset us. Nang ibig sabihin, isantabi na natin ang lahat na nagpapabigat in our race for Christ. Dahil kung hindi, you will never reach Jesus. You will never see the kingdom of God. No wonder why our Lord Jesus says, any man who puts his hand on the plow and looks back is not fit for the kingdom of God. Because there is some weight that's always stopping him. Pabigat. Pero ako'y nagpapasalamat po sa Diyos, mga kapatid, na yung pinaparanas sa atin ng Panginoon ay hindi kagaya yung mga nababasa natin ngayon. Nagiging pabigat lang po ako sa inyo kung hindi ko ituturo ang salita ng Diyos. Kung hindi ko kayo aalagaan, kung hindi kayo i-discipline, kung hindi kayo ipa-follow up, kung hindi ko kayo ipapanalangin, then I become a burden to you. You become a burden to me when you don't want to cooperate with God's Word. And therefore, if I don't cooperate with you, you don't cooperate with me. Wala. The church becomes Christ-burdened church. Hindi na Christ-centered. We're carrying dead weight. Can you imagine, mga kapatid, minsan may mga napapanood po kami ni Mrs., mga war documentaries, at may nakikita po kami mga sundalo kapag tinamaan po ng bala ang kanyang kapwa sundalo, dahil hindi na makalakad po yung sundalo, binibitbit niya. Dahil walang kakayahan eh. So hindi burden yon. Pero yung mga hindi naman tinamaan ng bala, nakatayo lang doon, ayaw tulungan yung mga kapwa sundalo na tinamaan, ano silbi niya? We would call that biblically burden, pabigat. Sasali ka sa gera, wala kang gagawin. Or, sasali ka sa church, but you don't contribute your life to Christ. You don't surrender your life to Christ. You now become a burden in the church, a dead weight, pabigat. Pero purihin po ang Diyos, ayon po sa Biblia, ang hindi pabigat ay ito. May problema ka, kapatid? Tara, pag-usapan natin. Walang kaso yun. Hating gabi na, may problema ka, you need someone to talk to, walang kaso yun. Hindi ka pabigat. You need financial help, at pinagpala naman po ang church financially, hindi ka pabigat. If you really need it, and we see that you really need it, pagpalain ka lalo ng Diyos, hindi ka pabigat. You will never become a burden kung talagang may pangangailangan ka. Pero pabigat ka sa iglesia kung masyado ka marunong kesa sa Diyos. Masyado ka matalino. Hindi ka na maituwid. Paulit-ulit ka na lang pinagsasabihan. Yun ay pabigat sa iglesia. Walang matinong tao kapag tinanong, sino dito gusto maging pabigat sa iglesia? Walang magtataas ng kamay. Pero, ang taong matino at may natutunan talaga kay Kristo is this. Sino po dito na ayaw maging pabigat sa church, kundi maglingkod lalo sa Panginoon? Lahat ay tataas ng kamay. The reason why God does not want us to be a burden, here's the reason why. Because He has set you free from the burden of sin. Hallelujah. Sinabi ni Kristo, come unto me, all you that are tired and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke, for it is easy. And learn of me, because my yoke is easy and my burden is light. Nagiging pabigat lang po tayo when we don't take the yoke of Jesus. Which means hindi tayo sumusunod kay Kristo. Pero hindi ka nagiging pabigat sa iglesia when you take the yoke of Christ. Sumusunod ka sa Kanya. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya mga kapatid, pagsikapin po natin na ipanalangin po ang bawat isa. Ayoko maging burden po sa inyo.
dahil po sa aking pagpapabaya sa aking tungkulin para sa inyo. At alam ko rin, di nyo rin ninanais kung matino po tayo sa Espiritu na maging pabigat sa iglesia. But if you don't want to be a burden in the church, cooperate with the Word of God. Get right with the people of God. Meron po ba tayong mga tampuhan, poot, sama ng loob sa ating mga kapatiran para hindi tayo maging pabigat sa church, makipagkasundo? O maari may kahinaan ka sa pagiging tamad in your contribution in working in the church, sharing the gospel? Well, hingin natin sa Panginoon, Lord, ayoko maging pabigat sa ministeryo. I want to do something for Christ. O maari may kahinaan ka na hindi ka marunong makinig o magpasakop sa katuruan ng Biblia o sa mga pastor. Hingin natin sa Panginoon, Lord, give me a submissive heart to your word para hindi ako maging pabigat in the church. Huwag natin tularan yung mga Israelita na inalagaan po ni Moises in the wilderness. They could have made it into the land that they were supposed to enter in into a few days. But it took them 40 years. Dahil paikot-ikot sila, ganoon din ang kanilang pagrereklamo, paulit-ulit na lang na naging pabigat na sila kay Moises. To the point na hindi na kaya ni Moises, Lord, unload this burden from me. Kaya nagtalaga ang Diyos ng 70 men, ayon po sa payo ni Jethro, na nagbigay ang Panginoon ng 70 men that will help him with his burden, dahil puro matitigas ang ulo ang kaharap po ni Moises. Kung kayo mga magulang, hindi kayo nasisiyahan kapag ang mga anak ninyo ay hindi masunurin, ano kaya nararamdaman ng Diyos kapag tayo po ay hindi sumusunod sa Kanya? Kung kayo mga magulang, ako nakaranas na po ng palo sa aking mga magulang, biro mo, aalis ako ng bahay, walang paalam. Tinatakas ko yung kotse, walang paalam. How much more will God feel? How much more will your brothers and sisters feel na kapag wala ka sa church, wala ka man pinagsabihan kahit sino? Yan ba natutunan natin sa Panginoon? Yan ba yung Kristo na pinaglilingkuran mo? Bastos? Hindi ho. Dahil ang Kristo na pinaglilingkuran po natin ay nagmumula sa Biblia. And the Bible says, honor one another as much as you honor yourself. In other words, honor more people, honor others more than your own self. So in short, mga kapatid, you have a problem? Meron kang hinaharap? Nandito lang kami sa tulong ng Diyos. Open your heart. Hindi kayo magiging pabigat. You are not a burden. Kaya tanggalin na po natin sa ating mga dila. Nahihiya ako na sabihin kay pastor yung problema ko dahil baka pabigat ako. Mali na naman ang ating paggamit. A burden, according to the Bible, is someone that doesn't want to serve Christ. Yun ang pabigat. Pero dahil po, nilalagay ng Diyos sa ating puso na paglingkuran po siya, hindi ka magiging pabigat kung tayo po ay magpapatuloy lamang sa Panginoon. The church is not a place of being judgmental. It is not a place of condemnation. It is a place where we carry each other's burdens and so fulfill the law and love of Christ. As we pray.